bago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak, mahaba man ng araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo at kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako, dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. Kumapit ka, kumapit ka. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kumapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan, hindi kita Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko?
Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mayong hapon kanatong tanan. Ngayon, aron maandam kita ni natuang pagsahulog sa Santos Kamisa, nga atong ihalat, ipainungod alang sa kapahulayan nga dayon sa atong igsoon nga si Jurex, ning adlaw sa iyang paglubong, ato akarong inulsulan ang atuang mga sala. Ug pasayloon sa atong mga sala, kadto ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos sa mahal na makagagahon, hugot ang among pagtuo ng imong anak na matay o nabanhaw. Nangamuyo kami alang sa among igsoon nga si Jurex, nga namatay diha ni Kristo. Panhawa siya pinaagi nining misteryo aron pag-ambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahaturan. Maglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa kinaadman. Ang matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili gayon mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang masayop ang paghunahuna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot, sa pagkatinuod ang matarong anaa sa kalinaw. Daw nag-antos sila sa silod, apan naghubot kay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos kamayra kung itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon sa bulawan diha sa usa ka hasu-hasuan, o gitaplagan sila nga angay sa pagpakiguban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyong uban kaniya, diha sa iyang gugma, kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmagulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmagulang pa kanako. Sa lunahaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa dakling sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walok nga mangitngit, wala ako'y kadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, dihatagan mo ako og kaiso. Ang kaayo lamang og kaluoy mao'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi.
ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kangamahan adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamusultihan niini. Ug kung natuwa na ako dito makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man ang pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mituban, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Manglingkod sa magaliyot. Mayong hapon kanatong tanan. Nining atong panagtapo karon mga igsuon, atong gibutang ron sa atong kaliwala ang patayng lawas sa atong igsuon na si John Rex. Ug mao ni ang atoang kamatuoran. This is the reality of life na mao ni ang atoang final nga destinasyon. Mao ni ato ang padulngan tanan. Ginaingon life is a journey. Unya ang journey sa kinabuhi mo end up og kamatayon. Ug mao ni ang ato ang final destination. Kay journey man ni no ang ato kinabuhi journey man mao ni nga ang pag-abot sa final destination sa finishing line magagad ko na sa nagpanaw. Magagad ko na sa person na mihimo sa iyang panaw. Mo nga dunay mga matay na sayupa, doon po'y mga matay na old age na. Nayuban na di pagkabot og tuig, nayuban kung ilang kaadlaw. Pero mo ni, this is the reality of life. Sa atong panaw, ang ato ang padulngan kamatayon. Okay, mo man ay kaingon that the journey of a person starts from the womb and it will end up in the tomb. Ang panaw na to gikan sa sabakan, padulong sa lubnganan. Naguna lang nato si John Rex. Mo na itong timanan. Naguna na po si John Rex, why na ibaw na itong kinsay mo sunod. No? Posible na nakitang tanan, pero wata kayo pagkanus ka. O kinsay particular na mo sunod. Pwede ako, o pwede po sa ninyo. Ang wapo na ito may bawi kung kanus ka. Basi karong hapon, karong gabi, ugma, sunod adlaw. So maunay mga possibilities. Maunay mga posibilidad sa atong panaw. Nga moabot kita sa finishing line
whether we like it or not. Mao na kay moabot man gyud ta di man once nga makasugod na gani ato timan-an nga ang panaw sa tao, once nga masugdan na gani ang panaw ug gawas na gani ta sa taguangkan, di na ta makaretract, di na ta makabalik. Di na ta maka-regress. Padayon na yun ang progress na yun siya. Ang progression is padulong sa kamatayon. Sa mga kay mao man atong puntaria sa atong kinabuhi, mao man ay matawag na tuo kanang direction sa atong kinabuhi ang kamatayon man, mo nang di jud ta magpasagad. Dili ta magpasagad kay una ang timan-an, dili lang ta kay lawas lang na atay kalag. Ang atong lawas, yes, mo end up na sa kamatayon, then atong ilubong nato sa cemetery. Pero atong timanan niya naapay other side nato, na ay kalag. Then ang atong kalag, mao'y moabot ining isgutan sa atong ebanghelyo. Ang gingon ni Kristo nga ayaw kamo kaguol, saling kamo sa Dios, ug saling usab kanako sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak, ug mag-andam ako dapit alang kaninyo. So dili ang lawas nato ay moabot ining dapit nga gitaganan ni Jesus, kundi ang atoang kalag. Kay definitive naman na mamatay kita. Although ta kay bawg kanusa, pero siguradong mga matay ta. Ramawni nga ato ang andamon. Dili lang atong lawas, kundi dili ang atong kalag. Okay, kung ato ang tanong bitaw, ang atong lawas, ato ang yun ang igam. Gani, di kita musipyan. Everyday ato itong pakanon ang atong lawas. Pakanon ko na itong katulo, siguradoon ko na itong katulo sa kaadlaw. Gani, usahay, budaghan pa. Kay gusto man ta nga makasustinir ta sa atong inadlaw-adlaw nga gibuhaton. Mo nang pakanon yun nato ang atong lawas. Aron makabatong tag puso, makabatong tag enerhiya, makabatong tag maka-resist ta, makaabot ta, makabatong tag endurance, makaabot tag taas-taas na kinabuhi. Kung ingunan na ang atong pagalam sa atong kalag, o sa atong lawas, nindot po nga atong galmon ang atong kalag. Nga pakanon po nato ang atong kalag. Ato apong galmon ang atong kalag. Sama nga gigam nato ang atong lawas. Okay, atong lawas dili lang ganita. Di ta mo kontento sa pagpakaon lang kada adlaw, katulog. Pakanon pa gyud nato og mga food supplement, mga vitamins na ma-enhance nato ang ato ang lawas. Gani, apilan pa nato gym aron mudagko ang atong lawas. Ingunana ang atong pagam sa atong lawas. Na in the long run, at the end of the day, madugta naman. Pero ato ang timan-an na naantay laing sign. Na ilaing party nato nga bahong kalag, na mao'y moabot kining dapit nga gitakanan ni Jesus. Mo na nga niyon ko nga pakanon na nato atong lawas, pakanon pud nato atong kalag. Mo na nga kung nato ang pamalandungan sa diyang gihatag sa Dios ang napulog ka sugo ngadto ni Moises, gi-emphasize dito ang usa sa mga sugo sa Dios mao gyud ang pagbalaan o pagsanto sa adlaw ipapahulay. Specific na ikatulo, to make holy the Sabbath day. Ang pagsantos o pagbalaan sa adlang ipapahulay. Unya, gikan sa mga sugo sa Dios, ang simbahan usab misugo ka nato mga sakop. Nga ato ang simbahon ang adlang Domingo o piyastang iglilihi. So, kung curious tang ini mga igsugon, kung observan ang taangay ng magutana, nganong ipabalaan ang sa Diyos ang adlaw ipapahulay. Nganong ang simbahan, misugo magyud ka kita mo simbang adlaw Domingo, piyestang iglilihi. It is because nanginahanglan man nga pakanon nato ang ato ang kalag. Kay kung di ta mo simba, makapakaon pa ta sa atong kalag.
Siguro magutanan ka kung saan kalangon sa kalag, Father. Kung nato ang basihan lang ang balaang kasulatan, si Kristo sa iyang Bread of Life Discourse o sa diskurso niya sa pan sa kinabuhi, matupa niya, ang ako ang lawas, mong matuod na kalangon. Ang akong dugo, mong matuod na ilindon. Ang mukaon sa kumunod, o mukaon sa inom sa kong dugo, makabaton o kinabuhi, walay katapusan. Unya, unsa pang partihan nato sa tuang pagkakita, ang mudawat sa kinabuhi, walay katapusan. Way lain ko nili ang atong kalan. So nga, there is a necessity nga pakanon nato ang atong kalan sa lawas o dugo ni Kristo aron makasustener po ni siya sa pagpanaw niya, sa pag-journey ini, aron moabot niya ng kapit nga gitagana ni Jesus alang kanatong kanan. Okay, kung di na ito pakanon ang atong kalan, sa kalanon, sa kalan, makasustener kahani siyang journey nga doon na may mga process na ini. So mo na nga maningnahanglan nga ingon nga pag-ipakaon o pakanon nato atong lawas, pakanon pud nato ang atong kalan. Mo ni mag-igsuon mo ni ang nindot nga pagpangandam sa mga paghitabo nga di gyud nato malikayan ang kamatayon. Aron ni nagabot sa panahon, no, makahalad na sa itong kaugalingon na to sa Dios nga walay sagaban. May tungod sa itong igsoon nga si John Rex sa pagkakaroon wa siya mahimo sa iyang kaugalingon. Di naman siya makaampo kay atong gimanan ang ihatag ka kahigayunan sa Dios kanato aron maandam ang atong kaugalingon mao ang atong lifetime. Kining atong gibuhian nga kinabuhi karon. Kay kung mga matay na ta, di naman ta makaampo. Di na ta makaampo. So ang ihatag na oportunidad sa Diyos kanato, kining ato ang kinabuhi karon. Mo nang ato aning gamiton sa sakto nga pamaagi. So sa kong si John Rex di na sa makaampo. Pero wala magpasabot na wala tayo mahimo ni John Rex. Naatay mahimo matakatabang ta ni John Rex. Kay matod pa ni Kristo sa usa ka bahin sa kasulatan, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Asa gani ang duha o tulo nga nagakatigom, anaa ako sa ilang taliwala. Kung ipadayon si Kristo, kung sila mangayo, sila paghahatagan. Kung sila magtuktok, sila pag-aablihan. Kung sila mangita, sila magkakapla. So, atong dawaton, walay santos na itong mga igsuon. Bisan kinsa na ito nakakumitag sa batok sa itong isikataw, sa batok na ito sa Diyos. Nakakumitag mga errors. Nakakumitag mga sayop. No? Si John Rex po, nakakumit po ni siya mga buhat na walang mahiuyon sa kabubuton sa Diyos. So mauni, nining ato ang panaghiusa ron, paghalad nato nining ato ang Santos Kamisa, usahon nato ato mga pag-ampo alang nining ato igsuon. Ningon man si Kristo kung sila pangayo, sila paghatagan. Mao na nato ang pangayoon sa Dios. Na kung unsa man ang mga binuhatan ni John Rex sa buhing pa siya. Sa uban pa siya kaninyo. Uban pa siya kaninyo sa inyong kausa. Naunta, kung nakahimo siya mga sayop, nakahimo man siya mga buhat na wala ma-isibo sa Diyos, naunta, di kiniigbali sa Diyos o tagaan unta siya sa kapasayuan. Atong tuktukon ang malumo o maluluyong kasing-kasing sa Diyos. O atong pangayuon ang iyahang pasaylo alang nining atong igsuon. Naunta, dili niya igbali ang binuhatan ni John Rex, badbaran siya sa mga kapo sa kasalanan o tagaan o kapasayloan o tagaan, no? Tugutan niya na makasulod siya na nagdapit ng itagana ni Jesus alang kaniya. Samtang kita, padayon mo mag-ampo sa Diyos at kung pangayoon ang mga pasaylo sa itong mga sala, labi na ngayon na pangayoon natin na lamdagan ta kanunay sa Diyos. Na magihanta ni nato ang pagpanaw nga
Dili unta ta magpasagan, di ta magpatuyan sa tuang kaugalingon. Doon ta ipasignuno ta nato nga itong kaugalingon sa pagtulunan o kabubuton sa labang makagagawa. Amen? Palihog manimbo. Magampo kita alang sa itong igsuon na namatay nato sa itong Ginoong Jesucristo nga miingon, ako magpakabanhaw kang kinabuhi, ang tao nga nagatuo kan ako, bisan tuod mamatay mabuhi. O ang tanang buhi ang nagatuo kan ako, dili kayo mag-antos sa kamatayon dayon. Sa ato mga pag-ampo nga itong itubag, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Oo, Ginoo, mihilang ka sa kamatayon sa imong ginangga nga Lazaro. Kupaya ang among kabuol, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon ang kinabuhing tunhay. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Isaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan, dad-a kining among igsuon sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon gihugasan o gitihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuang nga siya mahiuban. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas ug tubo siya gilikod. Hatagi siya lunak sa imong ginghariang langitnon. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gaan na ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon nga si Judrix. Ang among pagtuo mahimuuntan among kahubayan ug ang kinabuhing tunhay among kalauman. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. O Ginoo dungga ang among mga pag-ampo alang sa igsuon nga patay na, pasayloang iyang mga sala ug daghas nga nganha sa kahingpit sa imong pagluwas kaniya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ka sa Dios nga mahal, magkagagahon sa kanan. Alam sa panyay panimaya sa kananan, alam sa atong kapusnanan, sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining amuhanan, alang sa kaluwasan ni John Rex, si Kristo maluoy sa paghukom sa aming igsoon, kay bituo man sa kaniya kay ang Ginoo ug manluluwas. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o magkagagahon sa kanan. Angay o mataron gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang gabi, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay, aron luwason niya sa kamatayon ang tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahanturan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa himaya, tuyog sa ilang walay hulo nga pag-awat. Ipanalangin ng Espiritu aron pagsantos ni ining mga kas. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan kanna, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan ika niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabukan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahanap kami kanimo amahanin pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha na kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahibusa niya sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang Santo Papa, ni Alberto ang obispo sa kanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak na si John Rex, nga imong gitawagan ang kanimo gikan ining kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mapanahon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang uban ang mga kaigsunan nga nangamatay. Balaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsukong sa kahayag sa imong nawa. Kaloy kaming tanan, imuha kaming angayan na magkaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang minahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang putling nga bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan, uban kanila, amo ikaw na daykon ug amo ikaw na himayahon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Mahalikay kami kanunay sa sala o melayo sa kanang kasama, samtang nagapaabot kami nga malahubon sa pagpalig ni Jesucristo among Manunod. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga kasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibog sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanimo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunan. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping na nato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita, paling-palinggo. O Ginoong Diyos, Jesucristo ng imong anak, nihatag ka namon ining sakramento sa iyang lawas o dugo. Itugod nga maluluyon nga pinaagi niini ang among igsoon nga si Jurex, makaambit unta sa bangkete nga walay katapusan ni Kristo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa among bahin, mahupay sa punta kami sa among pagtuo, hangtod mag-iusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanusa makatigong kaming tanan, uban sa tinuod sa among igsoon. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kita
mahunay nga dayon ihatag ang Jurex o Ginoo. Jurex, tutulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir, ug dadon ngadto sa syudad nga balaan, ang bag-o ug tunhay Jerusalem. Ang Ginoo nga anaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahanap na ang misa, ang gadon, ang kalinaw ug ang ugma ni Kristo. Ang aking mundo paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko. Ano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa. Remember the days when you're here with me, those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you're gone away, you left me alone. Go on, do what you want, but please don't
that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been a part of me. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come home. Someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come home. I love you, Papa. Maayong hapon, kailangan tagal. Gano'n okay. Pero, hindi na po kakuan na. Nakawal na po sa akong passing. Nagkaking salamat. Ninyo nga ng ating critical. As we remember the life of my brother-in-law, si Jurix Capuno. It's hard to find the right words in a moment like this when someone we have loved has left us too soon. But as I stand here, I want to honor Jurex, not only for the man he was, but for the way he made us feel. He may be my brother-in-law on paper, but he'll always be my brother by heart. His love remains forever in our hearts. Sobra kaayo po sa sakitan sa iyang pagpanaw tungkol kay sa talang paghita po ikan sa iyang panaguyang, panagbulag, nga nung atong panahon na nagpadala siya sa hospital, hapit na siya sa balay. Walang dyan ko inahimo, natulala dyan ko kaayo. Tama na dyan ko sa pagkuyong sa ilang mga desisyon. Nagahan kami mga good memories ni Jurix, kami upat sa akong bana. Di man tuon perfect ay lang kami niyon sa akong manghod, pero walang dyan ko kanundong na nasuko ko or nalukpat ko niya. At yung panahon nga nagbulag sila, padayon ihapon ako siyang limahal silang duha. Isip nga ilang maguwang. Galit na yung iyahang kamatayon. We did not say goodbye, but brothers to never be parted, precious moments to never die. He loved deeply his family, his friends, and especially ang akong manghod na si Joy. And though our hearts are heavy, we find comfort in knowing that Jurix leaves behind a legacy that will live on every line he touched. Joe, rest peacefully. You will always be loved, always remembered, and forever missed. O padayon akong mahalaw na pag-ilulungay na sa imuhang anak kung ako ang salamat na hapon. Wala sa tanan, mapasalamatan kayo sa mga tao, magiging sa unang haya at tungkol nari na pinugurong sa akong magawa na sa manang Jurix. Sa mga katrabaho na nag-effort, visit sa iyang vigil,
sa among mga kaliwat na kanunong namo na himamat, o na ila-ila, ug sa among pamilya. Ug dili namin mabisik sa balay halos wala may kahuway, nagsakit kami tagsa-tagsa, kani among kakapoy, kani among puwaw, kani among pagtulong sa muluha, kani tanan para na kayo suon mawala niya. Ang tutulong kami hindi ka po manawa. Mga nagmi ko sa kaiksuon. Sa kaiksuon nga maayo. Dili may perfecto nga pagkaiksuon ay naging nga ang mga tampo-tampo, pagludoon, normal na naabo nato. Kamay tabo sa kapamilya. Pero kasi si Manoy, maugip ni sa sabot na mo, labi na kami mga babae. Kaiksuon niya. He's my loving brother. Ako Manoy Jurix, sa putol man tuon siya, muda ko ang tito. Iso, despite anak na siya humok kasi sa buha, kaabingon kay nabo, dili lang sa iyong pamilya, asa po sa iyong mga kaila o sa iyong palibot. Labi na sa iyong location sa iyong dutihan. Dagan ang dili makatuong, wala na siya. Dagan kayo naka-appreciate kung sa akong mother sa buhi ka. Kung sa siya ka maayo na tao. I remember bata kami, among ginikana na nagbaho sa syudad, silang may parang isip na mga amahan, labi na namo ni Judy. Nausan ako kaigsuon nga kainagabod na ako. Sa akong panahon, na bata kami malipay. Malipay din ni mauli siya. Ikan sa Judy, mas sa paoras sa mauli, magdala din na siya nga init na pan para namukuha sa akong buhang o sa akong ito. Siya sa pag nagpakaong ang mga gulay na kay namo. Nabata kami, napila ng palya, tungkol sa kapait, pero iya di pagitaan ng paagi. Para lang mukaon ni yan ang daghanon ng itlog, dipisog o liba. May gusto siya mukaon ni ubutanon. Dili yun na mo kalimtan ang iyang kaayo sa abuha. Ang iyang pagasigaso, labi na nako. Labi na sa mga anak, bibiturin niya yung mga anak po. Kung sakit kaayo para na mo, labi na yun nako. Na nawala siya kay siya mo yun ang akong malaganan. Matsyatan every time na dili ko okay. Siya ang mga tag na kong advice. Mo-cheer up sa akong yaroos, mo pinabuhi, labi na po na akong balationg sa lawas. Kami sa akong mama, dahil nag-ikot, unsa man padala mo hospital or ma-check up na yun. Sakit man pero wala may magbuhat kung nawala siya. Lisod man dawaton, pero unta anam-anam na dawaton na mo, wala na mo Manoy Jurix. Pasalamatan kay ni Manoy. Labi na ko kay tayo kay siya labo. Di ka sa mga pamilya, di ko kumadyo na tama na mong maguwang. Salamat po sa pag-igong nasang maguwang. Among kinalanggang B7 aka Tataw o Jorix. Sa mga panahon nga naka sa telebisyo, daghan kang kinabuhi na nasibag. Daghan kang tabangan, nakita na mo ang imong sinseridad sa pagpanelebisyo. Karon, Jorix, this is your last alarm. Hinaot ni na padayon ka na maglalinawon, naara ang among grupo, nagtanawpod sa inyong pamilya. Dili sayon, nawala mag-usap ka kauban, ng anak kabuutan, ng anak kasaduwag din. Kalit kayo na pagitabo na hibawan na mo na alagi na mapalaganin itong adto, i-rescue na mo tayo pa siya
pero sama sa inyong pagulina sa misa, kita tanan padulong ng Dr. Dapita dahil lain ng tapong oras. So, among pagsaludo sa imong dedikasyon, sa imong pagserbisyo, labi na sa katawhan sa Danau. Once again, daghang salamat. Tataw among kawag niyo sa opisina. Daghang salamat sa imong serbisyo. Thank you, Senator. May hapon sa tanan. Una, thank you for all being here today to honor and remember my husband, Jurix Capolo. Jurix was a man of few words, but his actions speaks louder. Nakita na ako sa karong kabuang. Isa na siya kamaayo o kabuutan na tao. He lived a simple life, not needing much to be happy. Just love, peace, and the people he cared about. He was loving in the quietest and most genuine way. He didn't need big gestures to show how he cared. He was caring not just to me and Miguel, but to everyone who knew him. Even if someone needed help, Jurix would be there without being asked and without expecting in return. One of the memories I hold closest to is how we loved camping. He always finds ways every time we make the ocean. He makes it special even in his simplest ways. Mana na yun siya na ni Miguel. My son, wado na sa beach. Maski sa simple ng pamahagi, iyang di pa feel na ako sa special para niya. Now those days will always remind me of him. It's hard to imagine life without him. There's silence where his voice used to be. Baby, thank you for your love, for the laughter, and for the life that we built together. I will miss you more than words could say. And I will carry your love with me, together with Miguel always. Nagpasalamat ko sa tanang katawhan na nagsubo kauban na mo. Sa iya mga kauban sa trabaho, to Sir Jiggly, thank you tayo sa inyong suporta. Nagpili na ako ang comfort pinaagi sa inyong suporta. Kaya yung tanan mga kaliwat, mga tagalawaan, saksak, tanan-tanan na nagkigunong sa among sitwasyon karon panahon na. Rest now, my love. You will never be forgotten. Thank you, Ma'am Jo. Ang hapon sa kanan, ako dahil sa mga kapono, ayunan ni Jurix. Sa pamilya niya, sa pamilya sa Bisip Ngayon, ako, nasakitan dito sa ito sa pamilya. Tanang problema dito sa pamilya, hantong siya trabaho. Mato sa balay, musulti dito siya. Napasabot sa iyang feel, sa iyang hunahuna, bawa sa bitado. Gani na siya mga panlantaw o mga panlando siya ang tinuhunan. Sayod ko, tingali, dihan niya mo joy, wa tingali niya mo sulti ko. Disultihan ka na kama, na siya panlantaw para sa iyo. Gani, ako napasabot ni mo, pangita ato ako, humag, para makita mo. Amot anak ang iyong pangitunaw. Sama sa ingon, nalingon na piang ang usap sa pamilya niya. Ang iyang side sa pamilya bukan sa Amerikanan, dili man ang pamilya. Kung dili ang kinatibok-an namong barangay, nga naman, tungod sa iyang pagka-seryoso, kung matinabangon, matag na may problema, wala na mong matawag diha sa risky kung dili siya. Mapahimutan dayon para pag-discuss ang mga problema. Gani mismo sa akong misis,
anytime, bisa sa laot pa, rescue tayo siya. Basta, inikibaw niya, nasasaksak na inapiprito. Imong anak siya, matinud-anan. Imong anak siya, kabuutang tao. Muna'y kayo na mo sa among pamilya, mahimo siyang, among ehemplo. Diha siyang pamilya. Nga naman, sa iyang mga maghod, sa iyang mga suon, sayon ko, mismo siyang pinikanan. Tinuod man sa giingon sa iyang manghod nga doon ay masukok, pero sayon ko ang iyang purpose sa pagkasukok layuhan para nila. Dilit sa ingon nga binuang. Kaya seryoso kayo siya nga pagkabata. Unang sakit kayo na ako sa pagkitabo. Kay gani pagkitabo niya, girescue siya. Anang alas 12, pagkaalauna sa ismitik siya nga tiyong di ako sa ospital. No, ni-open ko, kay wala ko open sa akong cellphone, pagka alas 6 hapon midya. Nagtanaw ko na nag-online si Rosira akong i-chatan na si Jurek na hospital man unsa man dahil siya naman siya wala na grabe ang paghilang sa among pamilya tungod sa kitabo sa akong pamilya sa tinabukan namin dahil sa mga barangay na mga problema siya ang madamo bisan pa dili siya duty pero ikahibaw niya siya mapahimutang sa mga kauban para pag-rescue niya itong nakinhanglan sa tabang muna inong anak ang iyang pagkatao. Muna, akong kakuha ninyo sa inyong pamilya. Kami isip pamilya, walay pagkausap, diha ninyo, hinaot ko kung sa pagmahal, diha sa kapamilya, kitang tanan, pamilyara. Diha po. Daghang salamat. Friends, come and go. Someone left me alone, but it said this was before. You made me blue. Oh Lord, in my heart I know there's one thing in my life
that I'm right back where you are. Just me. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying. We'll be together. Yes, I will be. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, I will be here. As sure as seasons are made for change, all lifetimes are made for years. So I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying. We'll be together, 'cause I will be tomorrow morning if you wake up and the future is unclear. I'll be here, just as sure as seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty, and tell you all the things you want to me. I will be the one who gave you to me. I will be just as sure as seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here. We'll be together forever.
'cause I will be here. I will be here. I will